Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin hatulan ng kamatayan. Ito ang ikakagalit ng mga politiko. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So eto mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga karibin natin, pasadahan po muna natin yung mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin mga kababayan, ito pong, eto, mula po sa Manila Times 2 hours ago. Eto po, President Ferdinand Marcos Jr. Professed his love for his wife, First Lady Lisa Aranita Marcos, as the couple mark their 32nd wedding anniversary. Marami pong nagkomento sa post na ito, no? 32 years of love. Marcos wife Lisa celebrate wedding anniversary. Yan mga kababayan. Ang komento po ng taong bayan, mga kababayan, sana all. Sana all, parte-parte na naman to mga kababayan, mga chong. Parte-parte na naman po ito. Ha? Samantalang ang dami-dami pong kinahaharap. Well, hindi naman natin sila pwedeng pigilan sa kanilang anibersaryo. But what I'm trying to point out mga karibin natin, di ba? If you are the president of this country, you must think or do something first. Country first, 'di ba? Bansa muna bago sarili, kumbaga ganun, 'di ba? Pero wala po akong pakialam, no? Even you, even the ordinary Filipino, wala pong pakialam kung mag-celebrate man sila. Pero iba kasi pag presidente ka, no? Lahat ng mata ng taong bayan ay nasa sayo. Nasa iyo ang paningin, di ba? Kaya hindi rin natin maiwasang magkomento mga kababayan dito po sa wedding anniversary nila. Pero wala po tayong pakialam sa sarili ng buhay, no? Kung sana ay hindi presidente si PBBM, no? Dahil presidente nga, nasa kanya po ang mata ng taong bayan. At ikaw mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa kanilang celebration ng wedding anniversary? 32nd, 32 years of love, sabi nga po nila, no? Sana all. Nakauwi na ba? Nakauwi na ba? Then, hindi ko alam na kung nakauwi na mga kababayan. Okay? Alright, eto. Eto, pasadahan po natin. Kaya po nalagay ko dito, no? Kaya po nalagay ko dito yung sa thumbnail natin na hatulan ng kamatayan. Ito po ang sabi ni tumatakbo pong senator, re-electionista, na si Senator Bong Revilla. Sabi niya po, yung nagnanakaw talaga ng sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. Aba, okay. Si Senator Bong Revilla po ay acquitted po sa kasong plunder doon po sa pork barrel scam na yon mga kababayan. Di ba? Pero nakulong po ito Nahatulan po sila ng pagkakakulong. Guilty po mga kababayan. Nakulong nga Sila po ni, correct me if I'm wrong Senator Jinggoy Estrada at former Senator or former Senate President Juan Ponce Enrile, di ba? Kaya dapat lang talaga, tama ka, Senator Bong Revilla, tama ka na dapat talagang hatulan ng kamatayan, no? Baka hanggang salita lang ito Baka hanggang salita lang po ito at pag kayo po ay pala rin, wag naman sana, 'di ba, sa pagiging pagtakbo ninyo bilang senador, ay baka makalimutan nyo po ang statement na ito
Oh, yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan, i-propose niyo po yan ha, kung sakasakaling wag naman sana. Kayo po ay pahintulutan na manalo, wag naman sana mga kababayan. Pero yan din po mga kababayan ang plataforma ni Attorney Vic Rodriguez. Ito mga kababayan, no? Si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Number 56 mga kababayan, meron din pong plataforma para dyan sa mga magnanakaw, korap na mga politiko ng ating bansa. Kaya suportahan po natin si Attorney Vic Rodriguez. Yan mga karibin natin. Okay? O ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin itong picture na ito. Nako, sino kaya ang pipiliin mong mag-i-endorso sa kanila, di ba? O ito dito sa kabila mga kababayan, Lakas CMD, endorso po ni Speaker Martin Romualdez si Senator Bong Revilla. O kita nyo na yan. Alams na. Kakain ito ng alikabok dito po kay Congressman Marcoleta na inendorso naman po ni dating Pangulong Duterte nung nandito pa po siya sa Pilipinas. Nung hindi pa siya kinidnap mga kababayan. Di ba? Kung papipiliin ka, Senator Bong Revilla at saka Senator Congressman Marcoleta. Abay, eto, nasan ba si Congressman Marcoleta dito? Number 38, Congressman Marcoleta po. Ito po, suportahan po natin itong mga tumatakbo po under PDP laban mga kababayan. Yun, no? Congressman Marcoleta number 38, okay? Yan, imarkahan nyo na po itong mga nandito para hindi po kayo malito pagdating po ng eleksyon mga kababayan. Alright? Okay. Kita nyo na ha? Kung sino, kita mo rin kung sino po ang talagang pwede natin pagkakitiwalaan dito sa mga nag-i-endorso pa lang, di ba? Tama ka, Senator Bong Revilla, sa sinabi mo kanina, ang dapat hatulan ng kamatayan ng, di ba? Yung mga talagang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Baka kung sabihin mo yan dyan, mamutla itong si Speaker Romualdez, no? Kung sabihin mo sa kanya, Speaker, dapat siguro yung mga tunay na mga magnanakaw, yung mga nagnanakaw sa ating kaban ng bayan, atulan ng kamatayan. Baka mamutla yan, mga kababayan. Baka mamutla itong si Romualdez pag sinabi mo yan, Senator Bong Revilla. Harap-harapan. Nako po, wag na lang, baka dalhin mo pa yan sa ospital, no? Anyway, eto mga karibin natin, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Eto po, nako, itong si Ralph Recto mga kababayan, nambubudol na naman. Eto po, nung 14 hours ago mula billionary.com, sabi po dito, China Bank 2025 Economic Forum, Secretary Recto says, Philippines is one of the fastest growing economies in Asia Pacific. Aba, ngayon ko lang 14 hours lang ito mga kababayan. Ngayon ko lang nalaman na mabilis pala ang pag-unlad ng Pilipinas in terms of economy. Ayon po yan dito kay Recto, Secretary ng Department of Finance mga kababayan. Talaga ba? Eto lang isipin po natin itong mabuti. Kung talagang we are the fastest growing economy, kasi may impact naman yan dyan sa kaban ng bayan, di ba? Kung mabilis at maunlad ang ekonomiya sa Pilipinas, ibig sabihin na malaki po ang pera ng Pilipinas, malaki po ang malilikom na pera ng Pilipinas, di ba? Pero, bakit nagbenta kayo ng gold reserve, di ba? Kinukuha niyo yung pondo sa PhilHealth, yung Maharlika Fund, kumusta na? At saka, kumusta na rin yung kaliwat ka ng utang natin na hindi na daw nakakapagbayad ng tama yung Pilipinas? Ano ang masasabi mo dito, Secretary Recto? Kasi itong mga sinasabi ko ay taliwas, mga kababayan, sa sinasabi, this is the hindi inaasahang epekto, di ba?
This is the effect of fastest growing economy. Pero kabaliktaran po itong mga epekto na ito. Dapat kasi hindi na tayo masyadong nangungutang, di ba? At maunlad sana ang ating bansa, pero kakaiba po ang epekto ng fastest growing economies in the Asia Pacific. Yun po ang sabi ni Recto. Anong masasabi nyo dyan mga kaubayan? Budol na naman ba ito? Pinagusto tayong paniwalain ni Recto ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat paniwalaan. Kasi kayo mismo, tayo mismo, na-experience po natin that saan banda yung fastest growing economies, mga kaubayan. Baka hanggang data lang yan. Di ba? Baka hanggang data lang yan, mataas na talaga ang data. Aanhin naman niya na ang data na yan, di ba? Kung data lang yan, wag nyo na pong ibalita. Di ba? Ang ibalitan nyo, yung actual na nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas. Di ba? Yung sitwasyon ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Kumusta na? Yung may tawag dyan yung cost of living. Ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Balita ko nga mga kababayan, mas marami na po. Tumaas na po ang porsyento ng mga Pilipino na umaamin, no? Na sila po ay nagugutom sa panahon ng administrasyong ito. Palaging kabaliktaran ng mga inaano nito sa ipinupukol, no, sa ating mga ordinaryong Pilipino. Akala siguro nila walang magre-react sa kanila because they are the experts, no? Pagdating po dito. Well, anyway, iba na po ngayon kasi kahit ordinaryong Pilipino, pwede na po mag-react sa inyo at sumalungat kung hindi man tama ang inyong sasabihin at sumalungat kung hindi man yung mga sinasabi ninyo ay wala sa katotohanan. Okay? Alright, mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? At eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang mainit na balitang gumimbal sa taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media sa publiko. Anong klaseng politiko ang magpapalaya sa sinungaling na tao? Tila tinawag na walang kwentang politiko at pinatikos at hindi pinalagpas ng taong bayan ang kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero matapos hindi pinirmahan ang contempt order ng senador na si Ronald Bato de la Rosa at senadorang si Amy Marcos sa ikinasang pagdinig kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila walang pagdadalawang isip na tuluyang pinalaya ang di umano'y nagsinungaling na Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, kung saan kamakailan lamang sa isinagawang pagdinig ay nabuking ang kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang script nito at nagawa pang magkunwari na wala di umano siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Di umano'y tinatagong baho raw ng Senate President, Ambassador Marcos Lacanilao at unang ginang Liza Araneta Marcos tuluyang nabunyag na sa publiko. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. Ikinadismaya ng senadorang si Amy Marcos ang di umano'y hindi makatarungang naging desisyon ng mataas na kapulungan na si Senate President Chis Escudero matapos hindi nito pinirmahan ang nasabing contempt order ng Senado sa isinagawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Presidential Sister Senator Amy Marcos na siyang tumatayong committee chairwoman sa nasabing pagdinig. Ayon pa sa Vuelta at maanghang na payag ng senadorang si Amy Marcos, and I quote, "I am extremely disappointed by the decision of the Senate President Chis Escudero not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Marcos V. Lacanilao
as a result of the inexplicable decision of the Senate President Ambassador Lacanilaw is free to walk. Hours after Balante lied under oath over and over again to the committee, the lies were so clear that I failed to comprehend why the Senate President, who is a lawyer, fails to see them. I am sure that I do not need to remind the Senate President that the contempt power of the Senate is premised on the institution, very own self-preservation. How can the Senate ensure its survival and effectiveness if the people can lie under oath before the institution without any consequence? This decision by the Senate President is an insult to the Senate Committee on Foreign Relations and an affront to the integrity of the institution he leads. End quote. At ito na nga mga kaap. So totoo yan mga kababayan, no? Insulto po yan, no? Sa kanilang komite. Ha? Yang ginawa ni Senator Chis Escudero. Well anyway, Senate President nga siya pero wag niya namang ganunin yung mga senador, no? Hindi ka dahil ikaw ay Senate President, hindi mo na irerespeto, no? Yung desisyon, no, ng committee ni Senator Amy Marcos. Well anyway, wedding anniversary po ngayon, no? 32nd wedding anniversary ng presidente at ng kanyang first lady, mga kababayan. So we expect si Senate President Chis Escudero baka sakaling maging waiter na naman ito. Nako po, wag naman sana. Atin ba? Tawagan natin mamaya. Hindi, joke lang. Baka lang maging waiter na naman po ito si Senate President Chis Escudero, ha? Wag naman sana. Ikaw Jose Claire Castro, ha? Kailangan nandun ka po mamaya sa selebrasyon, no? Ng wedding anniversary sapagkat ikaw po ang pinakamasigasig, no, na tagatahol ng administrasyong ito. Alright, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.